Mariin pong pinabubulaanan at itinatanggi ng kampo ni Sara Duterte ang mga aligasyon nito pong si Ramil Madriaga. Partikular, yung pagbabanta daw po sa buhay ni Ramil Madriaga kung saan ang mga naituturo ngayon ay kampo ni Duterte. Kasama na rin po dito, ito pong aligasyon ni Ramil Madriaga na siya po ay tinangkang suhulan ng hindi po bababa sa 500 milyong piso o name your price, ika po ng abogado ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad. At sa pagkakataon pong ito po yung pagtanggi ng kampo ni Sara Duterte through her counsel, si Attorney Panelo. Basahin po natin ang balita. Sabi po dito ni Attorney Paulo Panelo, ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte ngayon pong March 6, 2026, we want Ramil Madriaga alive and in the pink of health because he's the only one who can admit that he made up his testimony against the Vice President and identify his handlers. Panelo, walang kinalaman sa death threat kay Ramil Madriaga. Ayan po, iginiit ni Paulo Panelo, ang legal counsel ni Sara Duterte, na walang kinalaman ang kanilang kampo sa umano'y death threat na natanggap ni Ramil Madriaga. Sa isang pahayag, sinabi ni Panelo na nais nilang manatiling buhay at nasa mabuting kalusugan si Madriaga dahil siya umano ang tanging makakapagpatunay kung gawa-gawa lamang ang kanyang testimonya laban sa Vice Presidente at kung sino ang mga umano'y nag-udyok o humahawak sa kanya. Ayon kay Panelo, mahalaga na lumantad at magsabi ng totoo si Madriaga upang malinawan ang publiko sa mga alegasyon na ibinabato laban kay Sara. Matatandaang naging sentro ng kontrobersiya si Madriaga matapos lumutang ang kanyang testimonya na nag-uugnay umano sa Vice Presidente sa ilang issue na kasalukuyang pinag-uusapan sa politika. At ito nga po ay nasa official proceedings na. Yung impeachment complaint laban po kay Sara Duterte na nakakuha po ng sufficiency in substance last March 4, 2026 sa botong 54 against 1. Doon po sinambit ang mga pahayag nito pong si Madriaga na magiging bahagi na po ngayon ng ebidensya sa impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. At syempre, katulad po nung sinambit natin kanina, mariin pong itinatanggi din ng kampo ni Sara Duterte ang akusasyon ng panunuhol. In fact, tinawag po nila itong ridiculous. Basahin po natin ang balita mula po sa 105.1 Brigada News FM Manila. Tinawag na ridiculous ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang umano'y tangkang panunuhol ng hanggang 1 bilyong piso para kay Ramil Madriaga. Idagdag na natin yung sinasabi ni Attorney Raymond Palad na name your price kasi hindi nakalagay dito sa balita. Sa isang statement, sinabi ng abogado ni BP Sara na si Attorney Paulo Panelo na gusto nga raw ng BC na tumistigo si Madriaga. Sa ganitong paraan ay mako-cross-examine daw ang umano'y kasinungalingan ni Madriaga. Anya, walang dahilan para pigilan nila si Madriaga. Payo ni Panelo, tigilan na ang drama at sagutin ang kaso. Idiniin din ni Panelo na walang kinalaman si BP Sara sa anumang banta sa buhay kay Madriaga. Sa katunayan, kaisang araw sila sa panawagan ng dagdag na proteksyon para sa kanya. Pamali-mali itong spelling ng Brigada News FM Manila kaya nalilito ako sa pagbasa. Paki-proofread nyo po yung inyo pong post Sabi ng abogado, gusto raw nilang buhay si Madriaga dahil siya lang daw ang makakapagpatunay na gawa-gawa lang ang kanyang testimonya laban po sa bise. O yan, syempre, version po yan ng kampo ng mga Duterte, partikular nitong si Sara. Pero ano naman ang version nito pong kampo ni Ramil Madriaga? Kanina, sa unang live streaming po natin, napakinggan na po natin yung interview kay Attorney Raymond Palad ni na Ed Linggao. Pero dito naman, ito po ay kanina lamang interview ng DZMM Teleradio dito pa rin kay Attorney Raymond Palad. At muli po natin pakinggan ang mga alegasyon ng pagbabanta sa buhay ni Ramil Madriaga, including the offer of 500 to 1 billion pesos or name your price
ng sinasabi daw po na kakilala, ka-alumni nito pong si Sara Duterte sa San Sebastian College of Law. Pero mas mabuti kung mapapakinggan po mismo natin ito sa mga sinasabi dito ni Attorney Palad. Ang prosecution dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Walang iba, kundi ito ang legal counsel ni Ramil Madriaga. Baka kausap natin si Attorney Raymond Palad. Attorney Raymond, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Good morning, Danny, at sa mga nakikinig sa'yo. Thank you for having me. Okay, maraming salamat. Okay naman ang signal natin, no? Attorney Raymond? Okay naman po. Okay naman. po. So, bali, narinig kita in one of those mga podcasts at binabanggit mo nga na the other day, di ba, tumanggap na nga ng threat o talagang mukha ng confrontation sa loob ng selda, di ba? Nung isang inmate na hindi niya kilala ni Ramil Madriaga. For now ba? Tama po. Oo. For now ba, gumawa na ba kayo ng representation na somehow bigyan siya ng additional o paano ba? Mag-isa na siya sa selda ngayon. Anong kalagayan ngayon ni Ramil? Ang una po namin ginawa nung malaman namin yung insidente ng March 3 ng hapon. March 4 ng umaga po, mga tanghali, sumulat na kami sa NBI. And mabilis naman pong umaksyon ng NBI at nagpadala sila ng mga investigador doon sa Annex 2 para ma-view yung CCTV, ma-interview yung naka-witness doon sa pangyayari na magpapatunay na talagang may komprontasyon at hinarang si Ramil ng isang malaking lalaki doon. Sa ngayon po, ang ginawang ng BJ. Bago tayo magpatuloy mga tol, huwag nyo sanang kalilimutang mag-like. 23 pa lamang yung likes natin. Sa mga manonood po natin na kulang-kulang 300 sa YouTube channels po natin. Maraming salamat sa mga nagla-like. DDS ba kayo kaya ayaw nyo mag-like? Nakakahiya daw maging DDS eh. Yung mga tinatanong kung sila'y DDS, si Rowena Guanzon, Kiko Barsaga, sino pa ba? 7 yata yung mga binanggit na pangalan, no? Even ito pong si Bong Suntay, yung pinaka-latest, tinatanggi nila na sila po DDS. Nakakahiya ba maging DDS? O kung hindi naman po kayo DDS, mag-like po kayo mga tol. like po tayo. Salamat po. MP po, sa pakikipagtulungan ng NBI ay naglagay po ng additional control gates daw po. Okay. Hindi ka basta makakapasok. Dati ko kasi ang sabi ni Ramil, isa lang yung control gate. Ngayon daw, 2 na. Okay. Hindi ka makakapasok sa selda nila unless you pass through these 2 control gates. And mahigpit po lalo ngayon ang ginagawang pagbabantay dahil sa malaking issue na to. Okay. So, ibig sabihin, for now ba, attorney, mag-isa lang ho siya sa selda o may kasama rin siya? Kasama niya po yung mga co-accused niya. Pagdating po sa selda, wala akong problema. Kasi yung co-accused niya, yung iba po doon kasama niya sa church, kampante po siya doon sa selda na yon. Okay. Delta 5 and 6 po yan, kahit nakabukas, sila magkakakilala. Okay. Ang nangyari yung insidente, paglabas niya doon sa control gate. Okay. Doon po nangyari. Kasi supposed to be, yung paglabas niya ng control gate, alas 5 ng hapon, yun yung oras ng kanyang pwede maglakad-lakad doon. Aprobado po ito ng jail warden. Okay. Yung 5 to 6 pong yun, supposed to be, lahat ng PDL nasa selda nila. Okay. Walang pwedeng nasa labas. Okay. So, paglabas niya, nandoon, ito po yung version niya, no? Basahin ko na lang po, no? Nangyari po ito kahapon March 3 ng mga bandang alas 5 ng hapon kung saan ako ay lalabas sana sa corridor upang maglakad-lakad na siyang aprobado ng aming warden. Okay. Ngunit nang bubuksan ko na po ang second gate sa amin sa second floor ng aming dormitoryo, biglang binuksan itong ng isang lalaki at ako'y niyang kinilapitan at itinulak ng paulit-ulit sa makipot na daan at gamit ang kanyang mga daliri at tinutusok niya ako ang aking tagiliran na tila nag-aamon ng away. Ako po ay sumigaw ng tulong sa mga guard. Ako po ay sumigaw ng tulong sa mga guard at bigla siyang may bubunutin sa kanyang likuran ay itinulakan ko siya ng palayo. Agad namang pong rumisponde ang mga guard kasama si Warden Bayong Ngubong Jr. Ito po yung paunang binigay niya sa aming salaysay. And to validate this, kinausap din po ng ating mga NBI investigator yung isang detainee na naka-witness. Kinonfirm po ito nung isang detainee po doon mismo na naka-witness at nakarinig ng sigaw ni Ramil. So,
nangyari po itong pagtatagpo na to doon sa Annex 2 sa second floor po. Bali, Attorney Raymond, dun sa kwento kasi, sa salaysay niya, Singi tayo nakita ko lamang po ito sa post ni Pebbles Talakera kanina. Sinasabi niya po dito ang mga sumusunod. Basahin ko po May kinalaman si Tebes sa balak na pagpapatumba kay Caramil. Kilala ni Tebes yung suspect. Buti na lang nakuha yung CCTV at may koneksyon din sa pagpapatumba kay Caramil ang pagsampa ng kaso ni Braguda kay Caramil Madriaga. Sino naman yung Braguda? Anyway, yan po yung akusasyon nito pong si Pebbles Talakera kay Tebes. Sabi pa niya dito sa comment section, okay lang naman na ipagtanggol ninyo si Tebes at ang BJMP. Karapatan nyo yan, susko. Walang problema. Malilinis sila. Wala nang pinapapatay sa kulungan natin, di ba? At lalong walang korupsyon. Go lang, feel at home sa comment section. Kasi mukhang may alam si Pebbles ngayon na hindi pa alam ng ating otoridad. At sinasabi niya rito, ewan ko kung ito po yung totoo. Pero hindi naman siguro magsasalita si Pebbles Talakera dito nang wala siyang pinanghahawakang ebidensya. Katulad po ng mga nakita na po natin sa mga post niya sa nakalipas na mga panahon na bawat sinasabi niya ay talagang meron po siyang resibo o ebidensya. At ito nga po, seryoso niyang inaakusahan na may kinalaman ito pong si Arnulfo Tebes sa tangkang pagpapatay o pananakit dito po kay Ramil Madriaga. Pero ang tanong, bakit kaya makikialam si Arnulfo Tebes dito? Ang mga posibilidad na nakikita natin dyan, this is my opinion lamang, ay dahil nga po magkakapanalig ito pong mga Duterte at saka si Arnulfo Tebes. In fact, di ba, nung inaakusahan ni Pebbles Talakera at ng kampo ni Madriaga itong si Sara Duterte na dumalaw sa kanyang selda, yan ay pinabulaanan ng kampo ni Sara Duterte at sinasabi nila na ang dinalaw daw po doon ni Sara Duterte ay hindi po si Ramil Madriaga kung hindi ito pong si Arnulfo Tebes. Kaya makikita po natin doon na talagang meron pong ugnayan o sabihin na natin magkakaibigan ang mga ito, ang mga Tebes at ang mga Duterte. Si Tebes, by the way, ay kumakaharap po ito sa isang seryosong krimen kaugnay po ng pagpapapatay kay Governor Roel Digamo na nag-celebrate po ng anibersaryo ng kanyang kamatayan. I shouldn't say that celebrate, na inalala yung anibersaryo ng kamatayan ng kanyang pamilya noong August 4, anong March 4, 2026. In fact, before that, March 3, nagbigay po ng maramdaming pahayag ito pong si Congresswoman Janice Digamo na yun nga po, aalalahanin nila yung kamatayan ng kanyang asawa March 4 at yun po ay dahil sa nare-raise kasi yung issue ng threat or conditional threat na para sa kanila, ang conditional threat ay as serious as the actual commission of the crime, dahil nung sila po ay pinagbabantaan pa lamang ayon kay Congresswoman Digamo, talagang nagbigay na po ito sa kanila ng serious concerns. At yung conditional threat na yon, alam naman natin ang nangyari, naging realidad. Pinatay si Governor Roel Digamo at iba pang mga kasamahan niya doon po sa Pamplona residence po nila. At ang itinuturo nga pong mastermind doon ay ito pong si Arnulfo Tebes na ngayon yan po ang kadahilanan kung bakit po siya nakakulong diyan po sa Manila City Jail Annex sa Camp Bagong Diwa, Taguig City. Balik po tayo dito po sa nakalimutan kong sabihin, ang isa pa sa mga rumors kaya po sinasabing kumakampi itong si Arnulfo Tebes ay para mapalitan ang administrasyon o kung sakaling manalo si Sara Duterte, may papalabas nila na lahat ng mga nangyari kay Arnulfo Tebes is just a part of a political persecution. At in that case, kung sakali, baka makatulong ang Duterte administration, if ever, na makalaya siya o mapawalang sala dito po sa kinakaharap niyang kaso. Kaya yan po yung mga rumors na kung bakit perhaps ngayon dito po sa mga sinasabi ni Pebbles Talakera
Although, ewan ko kung meron po siyang aktual na ebidensya for that matter na akusasyon na ang nasa likod o may kinalaman itong si Arnulfo Teves sa pagtatangka sa buhay ni Ramil Madriaga ay nasasabi niya ngayon sa kasalukuyan. O balik po tayo dito sa pakikinig kay Attorney Raymond Palad. Yeah, talagang may plano talaga to inflict harm. At sabi mo, mukhang may bubunutin sa likod, pero buti na rin, may konting alam siya, di ba, doon sa kwento mo dati, na at Yes, least sa oo. martial arts, medyo, tapos sumigaw na lang siya para to prevent any harm that Oo. might be inflicted on him, di ba? Nung makita po nung detainee na parating na yung jail guard at sila warden, bigla po nagtatakbo itong detainee to papunta sa selda niya. So, ang nagtataka kami, hindi dapat nasa labas yung taong yun. Pero, Anong ginagawa niya ron mismo sa selda? yeah. So, ang pakiwari namin, talagang inaabangan niya si Ramil doon. Pero doon sa investigasyon, 'di ba, hiningi niyo yung tulong ng NBI, hindi ba na-identify ito na ano at saka kung ano yung purpose, bakit niya let's say tinulak at 'di ba, somehow merong pagbabanta. Baka Ang napaka-obvious doon sa kwento niya sa salaysay niya. Oh. Ang nalaman ko lang po dahil hindi po ako yung umattend sa investigation kundi yung isang kasama ko. In-interview si Ramil, ginuna ng salaysay, binigyan siya ng pictures ng mga detainee na 10 tao Oh. at in-identify niya doon sa 10 photo na yon kung sino talaga yung lumapit sa kanya. So na-identify niya. Gumawa. Oh. Na-identify po pero hindi na ho ata ito inimbestigahan ang ginawa ng BJP. Yung taong yon kasama lahat ng kasama sa selda nilipat daw sa ibang floor. Oo nga, pero ibig sabihin, dapat maimbestigahan din yun. Sino ang, let's say, nag-utos, di ba? That could somehow shed, Siguro di po ba? sa mga susunod na araw po, yun ang papakiusap natin para malinawan po. Oo. Pero sa yung pag-aanalisa, syempre marami man nagdududa ngayon, parang this is meant to silence him, di ba? Because nandiyan na yung impeachment at very possible na ipatawag talaga si Madriaga lalo na napagbotohan na, 'di ba, yung sufficiency in substance dito sa Justice Committee. So, parang mukhang tiyak na mag-a-appear siya. Ano ang parang tingin mo, gaano kalaki ang magiging testimonya nito para diyan sa ginagawang impeachment complaint kay VP Sara? Marami pong alam yan sa insider po siya. Mm-hmm. Alam niyo po pag ang witness insider doon, nasa circle ng mga taong involved. Okay. Kahit sira mong credibility niyan, saan ka pa kukuha ng informasyon na sensitibo kundi yung mga tao sa loob, di ko ba? Oo. Sa mga bodyguard, sa mga intel, sa mga asset mo. Yan yung unang pwedeng magkwento kung saan talaga nangyayari, kung ano nangyayari. Diyan ka matakot pag nagsalita yung mga yan kasi lahat ng mga secrets mo alam yan. So, desidido pong magtestigo yan. Yung mga threats na yan, marami na ho nagparating sa kanya yan since October last year pa, bago pa mag-October last year. Sobrang ingat may na mga yan. offer na, may mga alok na. May mga offer na, may mga bulong na mag-iingat ka, may patong ka sa ulo. Oo. Noon pa naman ho nag-iingat nung bago ko pa nakilala yan, tapos nung October, nung November last year, ngayon lang talaga nagkaroon ng physical na confrontation na gano'n na ka-daring yung approach sa kanya na ang feeling niya talaga may mangyayari na siya nun, kaya pumalag po siya at nagsisigaw ng tulong ng gwardiya. Oo. Gusto ko lang ulitin yung nabanggit mo doon sa mga podcast. Sabi mo na Grabe, kung totoo po itong mga alegasyon ni Ramil Madriaga, ganito nakatakot ba itong kampo ni Sara Duterte? Hindi man si Sara Duterte, yung mga sumusuporta sa kanya para pigilan sa posibleng pagtestigo, ito pong si Ramil Madriaga. Pero kung wala silang ginagawang masama at wala talagang katotohanan ng mga sinasabi nitong si Ramil Madriaga, bakit pa kakailanganin ng mga ganyang effort or attempt, di ba? Sa bagay, sa parte ng mga sumusuporta kay Sara Duterte, wala nga daw katotohanan yan. Pero madali kasing magtanggi, no? Ito, may mga ebidensyang nakikita. Katulad po nung pagtatangka sa buhay ni Ramil Madriaga, nakita po sa CCTV. At ito po ay iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation. At ang mga susunod na aksyon diyan ng kampo ni Ramil Madriaga ay posibleng paghingi po ng tulong sa korte na mailipat sa ibang detention facility. Ito pong si Ramil Madriaga. Kasi sa totoo lang mga tol, hindi po ganun kadali na para kay Ramil Madriaga na ilipat po ng detention facility dahil po yan ay naka-kustudiya po sa korte at ito po ay ipinagkatiwala sa Manila City Jail. Kaya ang tanging kaparaanan
para po maitransfer ang kustudiya mula sa Manila City Jail papunta possibly sa NBI Detention Facility ay sa pamamagitan po ng isang recommitment order o muling pag-uutos ng korte para po ilipat siya sa ibang detention facility. At mangyayari lamang yan kung aaprubahan ng korte, if ever, yung posibleng petisyon na i-raise po nitong kampo ni Ramil Madriaga. Sinasabi po dito nitong si Attorney Raymond Palad o doon sa isang napakinggan po natin na interview sa kanya na gagamitin po nilang basihan yung mga sirkumstansya na ito sa pagtatangka sa buhay ni Ramil Madriaga upang hilingin sa korte at sana katigan po sila na mailipat ng ibang detention facility si Ramil Madriaga. Di 500 million to 1 billion ng offer na wag lang siya mag-testify. He doesn't have to, di ba, to recant or whatever. Wag lang siya mag-testify. Tama ba yung rinig ko? Ano po yan sa isang phone call yan, may tinawagan si Ramil, no? Pwede ka naman po makigamit doon sa may official phone doon sa BGMP, doon kami tumatawag pag gusto namin siyang kausap. Meron siyang tinawagan na brad niya, then sa fraternity po ito sa College of Law, then may binigay na panibagong number at base sa pag-uusap nila sa phone nung bago mag-February 14, 2026, yun ang words na ginamit sa kanya na may pondo rito, 500 million to 1B, name your price, you don't need to recant, basta wag ka lang magtestigo. Sabi niya, hindi daw, itutuloy niya yung laban na to kahit na mahirap ang buhay, walang pera, affected yung schooling ng mga anak niya, tutuloy daw po niya. Wala pong atrasan. Pero, attorney, yung mga pamilya niya ba, may natatanggap din mga threats? Ang nare-receive lang po ng mga misis ng yung mga pillars, yung mga pasabi ng mga kasamahan nila dati sa isip, na gusto siyang kausapin. Since last year pa ito, gusto siyang kausapin. May mga nag-a-attempt dumalaw doon sa kanya na miyembro ng isip, miyembro ng simbahan. Para maintindihan ng mga tao, yung isip, yung Sara for president, di ba? Yun po yung Inday Sara is my president, isip, na siya yung national convener. Although sa SEC po, iba talaga yung definition ng isip na. Okay. Para sa konteksto mga tol, yung isip, ayon po sa alegasyon nitong si Ramil Madriaga, ay taong 2019, sana tama yung pagkakaalala ko sa taon, pero nakalagay naman po ito doon sa affidavit ni Ramil Madriaga na inilabas noong November 29, 2025. Sa taong 2019, inutusan daw po siya nitong si Sara Duterte na bumuo ng isang grupo na magagamit nito sa plano nitong pagkandidato sa pagkapresidente noong 2022. And ayun nga po ang lumabas na grupo, Inday Sara is my president. At although nagkaroon ng pagbabago sa pangalan nito, pero nagawa pong irehistro nitong si Ramil Madriaga sa Securities and Exchange Commission ng grupo at siya po ay tumatayo bilang national convener po nito. Pero alam din naman natin na hindi po nangyari yung layunin ng grupo sapagkat hindi po kumandidato sa pagkapangulo si Sara Duterte, bagkos kumandidato lamang po siya sa pagka-mayor, and eventually noong November 2021 nagbago ang kanyang isip at kumandidato bilang ikalawang pangulo under the Uniteam. Kapag nag-uusap kami, attorney, ang definition talaga niya sa amin, Inday Sara is my president, pinalabas lang nilang initiative for whatever progress na yan. So, may mga pasabi na tutulungan siya sa kasong kidnapping, basta wag na lang siya tumistigo, pag-usapan na lang yan, ipauurong yung demanda. Sabi ko, huwag kang maniwala dyan kasi may private prosecutor yung kidnapping. Hindi na pwedeng iurong yan. So sabi ko, tuloy-tuloy yan, lalabanan natin on the merits yan. Kaya niya, pag may nag-attempt sa kanya mag-visit doon, let's say nalaman niyang from isip or kung hindi niya kakilala, hindi niya na inaarap. Pero yung sa wife niya, maraming mga pasabi yan. Okay. Ang sagot lang ng wife niya, hindi ako nakikialam sa problema ng mister ko sa bagay na yan. Pero attorney, meron na bang mga feedback o feelers na ipinarating sa inyo yung let's say kahit na yung Justice Committee, definitely ho ba ihaharap ho siya sa House just in case matuloy na yung Justice Committee hearing? Kasi kung hindi sumagot in 10 days si VP Sara, sabi na ho ni Congresswoman Luistro ng Justice Committee, itutuloy na nila to after the Lenten break yung hearings.
But wala ko kaming nare-receive na official communication. No? Wala. Pag may natanggap po yan, siyempre obligado kaming umattend. Willing naman siya, di ba? Obligado po. Willing naman siya. Willing po yan. Halimbawa, ipatawag po siya ng committee Oo. to expound, to explain yung affidavit niya. Anytime po siya, willing pong pumunta yan. Pero after nung incident nung March 3, yung dun sa isang inmate na supposedly parang gusto mag-inflict ng harm sa kanya, hindi na ba kayo nakabisita dun sa sa Bikutan? Nung March 3 po nangyari yon, March 4 ng gabi, mga 9:30 p.m. Ako po hindi nakabisita pero nagpadala po ako ng kasamaan ko dun sa law office. Oo. Nagkaroon ng viewing ng CCTV, nagkaroon ng interview sa witness na PDL sa pangyayari. At tumagal po yung interview, investigation from 9:30 p.m. hanggang mga mag-aalauna na ng umaga po natapos yun. Okay. So, nung nabalitaan nyo, di ba, the other day lang, nag-file na ho si VP Sara ng perjury case laban kay Madriaga, no? Parang gusto na i-preempt yung mangyayaring impeachment. So, yung timing lahat nito, ano ho ba ang feeling ninyo? So, anong sinabi ho ng inyong kliyente tungkol dito? Yung perjury? Actually, bago po yung perjury, dinimanda na ho kami ng dinimanda na ho kami ng cyber libel sa Davao ni Colonel La Chica. So, pending preliminary investigation yon. Yung perjury na yan, pangalawang legal moves na yan against Ramil Madriaga. So, welcome po sa amin yung perjury na yan kasi lalo naming lalong paninindigan, lalo naming liliwanagin yung issue ng confidential funds na yan at iba pang mga related topics na yan na magpapatunay na talagang magkakilala sila ni VP Sara at ng mga security officer. May mga ebidensya na po kaming hawak na magpapatunay ng kanilang connection sa isa't isa. So, yung kanilang mga certification na hindi kilala, hindi connected, kaya ho namin sagutin yan. Yan, aabangan natin yung mga ebidensya na yan, kasi dito, lahat naman tayo naghahangad ng katotohanan regardless sa ating paniniwalang politika, Kung ang mga Duterte, sinasabi nila wala silang kasalanan, kung yun ang katotohanan, di good for them. At mali tayo, Mapapahiya tayo. Kasi ako, basically, naniniwala po ako dito po kay Ramil Madriaga Malakas ang paniniwala ko na siya po yung nagsasabi ng totoo against Sara Duterte. Pero dahil nga po nagsampa ng kasong perjury itong si Sara Duterte, malilipat yung burden para patunayan kung sino po yung nagsisinungaling sa parte ngayon ni Sara Duterte. Ang mangyayari dyan kapag dininig na po yan, initially naalala ko tuloy yung salitang itok-itok dahil sa initially I-play nga natin ngayon sandali yun mga tol. Nakakalimutan na natin yun kasi narinig ko yung initially Sara Duterte interview after SONA o PBBM. Ganito yung gustong pumalit So as a final note, na presidente ng mga DDS kay Pangulong Bongbong Marcos. Ganito sila ka-proud dito kay Sara Duterte. Muli natin pakinggan yung itok-itok. Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. So initially, Yon. Naalala ko tuloy kasi sinabi ko kanina initially, pero ang gusto ko lang sabihin doon sa initially, yung mga evidence to be presented, di ba? Pero dahil dyan, tuloy na tayo rito sa pakikinig kay Sara Duterte sa itok-itok. SONA, the State of the Nation of President Marcos. I think everyone or many
of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But and another observation of mine was immediately after the speech of the president, while I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form. Lipat na nga tayo rito, mga tol. Natatawa talaga ako. Balik tayo dito. So para lang dun sa mga hindi masyado Ramil Madriaga, siguro, Tony, sabihin nyo na rin, kasi ito nga yung pinapabulaanan ho ng kampo ni VP Sara na hindi niya kilala, di ba? At yung palang binabanggit nyo, kasi insider yan sa Duterte camp, panahon pa ng tatay niya. So, how close talaga si Madriaga noon? At saka yung binabanggit nyo ho na yung money when they run is pogo money at saka drug money, tama ho ba? Malinaw ho yung salaysay ni Ramil dyan, na siya ang mapag-uutusan na mag-pick up ng pera sa iba't ibang location. Ano to, yung mga DepEd Chinese. pa siya? DepEd? Marami ho yan. Merong pick up sa area ng DepEd, merong pick up sa area ng Seda Hotel, Bertis Mall, yung mga deliveries ng pera sa Laguna, sa Horseshoe, sa Bertis North Condominium, sa Industrial Park sa Laguna, somewhere sa North, yung pick up ng pera sa area ng Pogo Hub, dyan sa area ng Tarlac. Yan ho yung mga participation niya. At linawin ko lang, hindi lang siya ang nag-iisa pag nagpipick up ng pera. Meron po siyang mga kasamahan. May mga witness na magpapatunay na talagang... Magko-corroborate to. Ito mga witnesses na pwede kayo i-present, hindi lang siya. It's not only his own words. Ganon. Kasi ho yan, pag lumalakad yan, ang sabi niya, minsan 2-3 kotses. Kaya mananakit talaga ulo ng kampo ni Sara Duterte dito, mga tol. Kasi kung gawa-gawa lamang po ito, baka katulad po ito ng mga Marines ngayon na nagpapakilala, no? Yung 18 Marines, hindi na po nagpakita ngayon. Yung separate live streaming, pag-usapan po natin yan. Nagtatago na daw. Talagang pare-pareha sila. Si Orly Gutesa lumabas, biglang nagtago. Itong 18 Marines lumabas, tapos sa mga sumunod na appearances nila, mangilan-ngilan na lamang yesterday sa press conference, diyan po sa Valle Verde, 11 na lamang ang nag-show up. Tapos ngayong araw na ito, supposedly tatanggap sila ng award, hindi na po nagpakita. Ang katwiran, nagtatago na daw kasi para daw po sa kanilang kaligtasan. Pero ang katotohanan, isinusupwena na po sila ng NBI ngayon para maliwanagan sa mga akusasyon po nila. Yun ang punto. Kung wala silang sinasabing kasinungalingan at katotohanan nga yung gusto nilang iparating sa publiko, bakit sila magtatago ngayon? Ang tatapang nilang maglalabas nung nakaraang araw, sabi-sabi nila, ginagawa nila ito para sa bayan dahil hindi na nila makonsensya. Yung hindi na nila kayang dalhin sa konsensya nila yung mga nakikita nila. Tapos ngayon, porket pinapatawag pa lang ng NBI, nagsisipagtago na. Anak ng teteng naman talaga na yan. Ito si Ramil Madriaga, willing umag-appear. No? Ang iniintay niya na lamang patawag. Yung mga Marines, pinapatawag, ayaw magpakita. Si Ramil Madriaga, inaantay niya lang na ipatawag siya at siya'y magsasalita. Sila. So, di-deliver ng pera. You mean? Yung pag-pick up, pag-deliver, minsan, yung kasama niya nag-aabot mismo, may nabutan pa raw silang isang party list representative ng pera at kitang-kita niya kung sino yung tumanggap ng pera. So, may magko-corroborate yan in due time. So willing din humarap ito, magko-corroborate sa mga sinasabi niya para at least to make his case mas malakas. Yes, siyempre, pinakausap namin kasi gusto namin talaga voluntaryo magbigay ng salaysay. Ayaw naman natin pilitin ng tao at pangakuan dahil ayaw nila magkaaway-away. Sila sabi niya, attorney, in due time, mako-convince mo rin yan
to corroborate yung sinasabi ko mga pick up and deliveries na yan. Pero itong mga to ba, mga purely civilians o may mga hawak na na mga pwesto sa mga- gobyerno? Mga civilian lang po. Mga civilian na magko-corroborate sa sinasabi niya yung mga delivery, pick up ng mga pera. Pati na rin ba yun dito sa mga yung issue rin kasi sa kanya yung mga safe houses na kino-question, di ba? Wow. Oo. Yung Dito, sa punto na yan, sasabihin dyan ni Atty. Raymond Palad, wala nang personal na kaalaman dyan si Ramil Madriaga. No? Kaya nakalimit lamang talaga yung kanyang kaalaman doon sa pagdadala ng mga pera sa iba't ibang lugar at iba't ibang personalidad. At saka yung kanyang relasyon, either kung ano man yan, bagman, friend, supporter, o kung ano man, pero duly established daw nila na meron talaga silang mga ebidensya na mag-e-establish ng ugnayan sa pagitan po ni Ramil Madriaga at ni Vice President Sara Duterte. O hanggang dito na lamang muna mga tol. Salamat sa 400 plus watching from YouTube and 100 plus watching from Facebook pages po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.